Marites Castro, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, Cannon Road madaraanan ng muli ngayong linggo. BIR nagpaalala ukol sa mga kandidato sa pag-i-issue ng resibo para sa tamang pagbabayad ng buwis. BOC at NBI tinugis ang talamak na fuel smuggling sa Bataan. Ilang mambabatas nirerespeto ang timeline ni Senate President Escudero. Special session, hindi umano hihilingin. UP nakatakdang mag-host para masaksihan ng publiko ang Parade of Planets. At figure skating pairs na sina Isabela Games at Alexander Corovin pasok na sa finals ng Asian Winter Games. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita, magandang balita po para sa ating mga biyahero. Bukas na muli ang Cannon Road sa mga light vehicle ngayong Miyerkules hanggang sa Araw ng Mga Puso. Ito ang inanunsyo ng Department of Public Works and Highways o DPWH Cordillera, kung saan bagamat madaraanan na ay asahan na magiging mabigat ang daloy ng trapiko. Ang Cannon Road ay isa sa mga pangunahing daanan na patungo sa Baguio City at iba pang lugar sa rehiyon ng Cordillera. Iniulat ng Department of Health o DOH ang pagbaba ng kaso ng influenza-like illnesses sa buong bansa mula unang araw ng Enero hanggang unang araw ng Pebrero. Naitalang nasa mahigit 9,000 kaso ang naiulat o 53% pagbaba kumpara sa kaso noong parehong panahon ng nakaraang taon. Ayon sa DOH, sa gitna ng tila trend sa pagtaas ng kaso, hindi pa naman ito nakakabahala. Ngunit dagdag nito ang abiso ng Department of Foreign Affairs para sa mga pumupunta ng Japan gaya ng paghuhugas ng kamay, pagsuot ng face mask at pag-iwas sa mataong lugar ay mas mainam pa ring sundin natin. Samantala, nagpaalala ang pamahalaan para sa pag-i-issue ng resibo ng mga kandidato ukol sa kanilang gagastusin sa pangangampanya. Para sa detalye narito si Francis Riudique. Pinaalalahanan ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang mga tumatakbong kandidato na siguraduhin ang pagbabayad ng buwis, lalo na't mapapagastos ngayong pangangampanya. Kaya naman dapat umanong tiyakin na i-secure ang pag-i-issue ng resibo ng anumang ginastos ng mga kandidato. Ayon kay BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr., responsibilidad ng parehong national at local candidates na responsableng mag-issue ng resibo kahit na ang mga ibinigay na donasyon ng mga supporters. Ayon ito sa Section 99 ng National Internal Revenue Code ng 1997 na kahit anong kontribusyon, mapapera man o in-kind sa anumang kandidato o partido ay kailangang mapangasiwaan ng Omnibus Election Code. Ngunit paglilinaw ng BIR, ang anumang donasyon ay hindi papatawan ng donor's tax. Aniya ang mga kontribusyon at donasyon lamang sa panahon ng pangangampanya ang mae-exempt sa buwis. Pinaalala din ng ahensya ang withhold tax para sa mga supplier ng mga campaign materials para masigurong nababayaran ang kaukulang buwis. Kasama dito ang mga gastos sa pangangampanya tulad ng media services, talent fees, pagrenta ng ari-arian, printing services at iba pa. Sino mang lumabag sa mga naturang panuntunan ay mapapatawan ng violation of tax and election rules. Francis Riudique, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Emosyonal na nanawagan sa Kongreso si dating NCIP Chair at Senatorial Aspirant Allen Capuyan nitong Martes hinggil sa naging budget cut sa pondo ng NCIP para sa taong 2025. Narito ang ulat. Nananawagan ngayon sa gobyerno si dating National Commission on Indigenous Peoples o NCIP Chair at senatorial aspirant na si Allen Capuyan hinggil sa naging budget cut sa komisyon. Si Capuyan ay tumatakbong senador para sa midterm election sa Mayo sa ilalim ng Partido Pilipino sa Pagbabago o PPP.
Ayon sa kanyang pagbabahagi nitong Martes sa isang media forum sa Quezon City, tinatayang 400 milyong piso ang naging tapya sa budget ng komisyon dahilan upang walang bagong mga scholar na dumagdag dahil sa 15 milyong pisong nabawas sa NCIP Davao Educational Scholarship Initiative. Dagdag pa niya, ang desisyong budget cut ay hindi isinangguni at walang naging konsultasyon hinggil sa pagbabawas ng ganun kalaking pondo ng NCIP sa ilalim ng General Appropriations Act ng taong 2025. Bukod sa mga epekto nito sa mga scholar ng komisyon, ilang mga programa rin ng NCIP ang damay. At bilang pagprotesta sa kakulangan ng pinansyal na suporta ng gobyerno, ilang IP students ang pinutol ang mga lapis kasabay ng paglalagay ng 3 piraso ng berdeng pruta sa isang platito na sumisimbolo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ang pakiusap ko ay sana ibalik ang 400 million na pondo ng NCIP at kung pwede nga lang pong dagdagan. Napakaliit na ng 1.6 million. Nung ako ang nakaupo, ang aking proposal actually ay 3 billion. Yung 3 billion na yan ay parang anino lang yan sa overall GAA. And yet in return, the ancestral domain are producing revenues for our country sa natural resources, sa ecotourism, sa renewable energy, at marami pang iba. So, malaki ang return of investment ng ancestral domain at katutubo sa ating bansa. Nagbigay rin ng komento si Kapuyan hinggil sa kasalukuyang impeachment complaint na umiiral laban kay Vice President Sara Duterte. Hindi ko sinabing no. Sa akin, kung yung proseso ay maayos, wala mang problema because it is a legal process. Hindi lang pinapapanahan. Sa nakikita ko ngayon, it does not help kasi it will cause the division of our people. Hindi siya maganda sa isang bayan. Ang politiko is there to inspire the people. It is there to motivate the people. It is there to mobilize the people for nation building. Ang nangyari ngayon, nag-create tayo ng division, pagkati-hatian. Wala pang ang eleksyon, nag-cause natin ng pagkati-hatian. Saan yan papunta? Anya, hindi ito ang solusyong kailangan ngayon ng mga mamamayan sapagkat dapat na magkaisa ng mga opisyal para hindi maapektuhan ang taong bayan. Kaya't isa sa kanyang mga isusulong sakaling siya ay mailuklok sa Senado ay ang pagtutok hindi lamang sa kapakanan ng mga katutubo kundi sa lahat ng sektor. Gayon din ang pagbibigay ng oportunidad na pangmatagalan upang hindi dumidepende ang tao sa ayuda at makaahon sa sariling mga paa. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa ating ulat panahon, isinailalim na sa state of calamity ang Puerto Princesa City, Palawan dahil sa malawakang pag-ulan na dulot ng shear line. Umabot na sa higit 13,000 pamilya ang apektado ng baha habang nasa 5 na ang naiulat na nasawi ng tangayin na rumaragas ang tubig baha ang kanilang sasakyan. Patuloy naman ang pag-rescue sa mga individual na nangangailangang lumikas dahil sa sama ng panahon. Susunod sa News Force. DA, naghandog ng mas mababang presyo ng bigas sa Rice for All program. Bucor at DepEd, pinaigting ang antas ng edukasyon ng mga PDL para sa kanilang pag-aaral sa elementarya at junior high school. BOC at NBI, tinugis ang talamak na fuel smuggling sa Bataan. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News 4. Binigyang diin ng ilang mambabatas nitong Martes na igagalang nila ang timeline na ibinigay ni Senate President Francis Escudero hinggil sa trial proper ng impeachment proceedings. Narito ang ulat.
Nitong Martes ay nanindigan ng ilang mambabatas na igagalang ng Kamara ang timeline na ibinigay ni Senate President Francis Escudero hinggil sa trial proper ng impeachment proceedings. Impeachment is on accountability of public officers. So I think ginawa niyang basis yun for the interpretation na it is a constituent power independent of yung legislative functions of the Senate and Congress. And therefore, it must be taken on its own timeline. Yung pag-interpret nga po ng and the trial shall proceed forthwith. Yung forthwith being agad, interpretation na ito should be taken independently sa legislative. Ayon sa pahayag ni One Rider Party List Representative Rog Gutierrez, hindi sila mananawagan ng special session. Ito anya ay dahil sa simpleng rason na ayaw nilang ma-misinterpret at buong pagsusumikap na sinusubukang hindi mangyalam o maka-impluwensya sa hindi pa naisasaayos na impeachment court. Ibinahagi rin ni Gutierrez na gagamitin ng House Prosecution Team ang oras para patibayin ang kaso nito laban sa Vice-Presidente kung saan maaaring isama rito ang kamakailang natuklasan ng Commission on Audit na humigit kumulang 12.3 billion pesos na hindi na-settled na financial transactions ng Department of Education. Sa kabilang banda, kapwa sinabi ni na Representative Gutierrez at House Assistant Majority Leader Amparo Maria Zamora na ang impeachment ay isang mahalagang issue sa eleksyon. Pagpapaliwanag ni Amparo, isa itong pagkakataon para sa mga botante na questionin ang mga tumatakbong kandidato kung nararapat bang panagutin ng taong bayan ang mga opisyal na hindi wastong gumamit ng pampublikong pondo, gayon din ang hindi pagsunod sa saligang batas. Isang malaking test po yan sa lahat ng kandidato sa aming mga paninindigan para sa bayan. Maraming salamat po. Sa panig naman ni Gutierrez, kanyang sinabi na ang timing ng impeachment sa loob ng campaign period ay magbibigay daan sa mga botante na mas makilala ang mga kandidato. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa iba pang ulat, malakihang operasyon laban sa fuel smuggling ang matagumpay na naisagawa sa Bataan. Para sa balita, tunghaya ng ulat ni Jade Buhoy. Matagumpay na naisagawa ng Bureau of Customs o BOC at National Bureau of Investigation o NBI ang isang malaking operasyon laban sa fuel smuggling sa Maribelas, Bataan noong 7 ng Pebrero. Sa koordinasyon ng iba pang ahensya, nasabat ang motor tanker na MBF Freight at 11 lorry trucks kung saan 4 ang may kargang 674,520 liters ng iligal na langis na nagkakahalaga ng higit sa 22 milyong piso. Lumabas sa isinagawang fuel marking test na bumagsak ang mga nasamsam na produkto na nangangahulugang hindi ito dumaan sa tamang pagbubuwis. Ayon kay BOC Commissioner Bienvenido Rubio, patuloy nilang paigtingin ang pagpapatupad ng batas upang maprotektahan ang kita ng pamahalaan. Samantala, ang mga may-ari, opisyal at tripulante ng MBF Freight ay mahaharap sa kasong paglabag sa Custom Modernization and Tariff Act o CMTA at train law. Pahayag naman ni BOC Port of Limay Acting District Collector Criden Balgomera na magpapatuloy ang pakikipagtulungan ng BOC sa iba pang ahensya upang labanan ang fuel smuggling. Ang nasabing operasyon ay bahagi ng mas pinaigting na kampanya ng administrasyon laban sa iligal na kalakalan at economic sabotage. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Mas murang bigas sa kadiwa ng Pangulo, sinimulan ng ihandog ng Department of Agriculture ngayong araw. Muling tunghayan ang ulat ni Jade Buhoy. Simula ngayong araw, bababaan ng Department of Agriculture o DA ang presyo ng bigas sa ilalim ng kadiwa ng Pangulo's Rice for All o RFA program. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chulorel Jr., bababa ng hanggang 3 piso kada kilo ang presyo ng RFA rice dahil sa mas mababang pandaigdigang presyo at pagdami ng lokal na supply.
Ang RFA 5 rice ay magiging 43 pesos kada kilo, ang RFA 25 ay magiging 35 pesos at ang RFA 100 ay 33 pesos kada kilo. Patuloy namang ipagkakaloob ang bigas sa halagang 29 pesos kada kilo para sa mga senior citizens, PWDs, solo parents at indigent sectors. Kasabay nito, tiniyak ng DA na bibilhin ng National Food Authority o NFA ang palay ng mga magsasaka sa presyong 21 pesos hanggang 23 pesos kada kilo upang mapanatili ang patas na kita. Samantala, mula ika-15 ng Pebrero, bababa rin ang suggested retail price o SRP ng imported rice mula 55 pesos sa 52 pesos kada kilo at magiging 49 pesos pagsapit ng ikaunang araw ng Marso. Bukod sa bigas, pinag-aaralan din ng DA ang pagpapatupad ng SRP sa baboy upang mapigilan ang labis na taas presyo. Inaasahang maglalabas ang ahensya ng desisyon ukol dito bago matapos ang buwan ng Pebrero. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa iba pang kaganapan, nagsagawa ang Department of Education Zamboanga City Division ng Accreditation and Equivalency Test para sa mga persons deprived of liberty o PDL sa San Ramon Prison noong ikalawa ng Pebrero taong kasalukuyan. Umabot sa 535 PDL learners ang sumali sa pagsusulit, kabilang ang higit kumulang 400 sa elementary level at higit 100 sa junior high school level. Layunin ng programang ito na mabigyan ng sertipikasyon ng mga PDL na hindi nakapagtapos ng formal na edukasyon upang magkaroon sila ng mas magandang oportunidad sa edukasyon at hanap buhay. Pinawalang bisa na ng Land Transportation Office o LTO ang driver's license ng survivor ng aksidente sa Marilake Highway na nagsagawa ng Superman stunt. Ayon sa LTO, hindi na maaaring maging driver ng motor ang lalaki matapos magsagawa ng delikadong stunt sa kalsada. Paalala naman ng LTO sa mga motorista, ang driver's license ay isa lamang pribilehiyo na may kaakibat na responsibilidad. Nag-deploy naman ng mas maraming HPG personnel sa Marilake Highway para mabawasan na ang naitatalang aksidente dito. Susunod sa News Force. Mga bahay at ari-arian nilamon ng landslide sa China. UP nakatakdang mag-host para masaksihan ng publiko ang Parade of Planets. Pilipinas at Cambodia pinagtibay ang ugnayan sa pagpapalakas ng turismo. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News 4. Lalong pinagtibay ng Pilipinas ang Cambodia ang ugnayan nito matapos lagdaan ni Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco at Cambodian Minister of Tourism Hut Hak ang kasunduan upang mas palakasin ang turismo ng dalawang bansa. Kabilang sa naging kasunduan ay ang sanipuersang promotion at marketing sa turismo ng dalawang bansa, human resources development and training programs, kolaborasyon sa Tourism First at iba pa. Sa kabilang banda, tagumpay na naitatag ng Department of Energy o DOE ang installation ng pinakamataas na kapasidad ng renewable energy sa bansa noong nakaraang taon. Nakapag-install ito ng renewable energy na may kapasidad na 794.34 megawatts. Ang pagtaas ng naitalagang kapasidad ng renewable energy noong 2024 ay nagpapakita umano ng epektibong pulisiya ng pamahalaan at magbibigay ng mas matatag at matibay na supply ng enerhiya sa mga Pilipinong consumer. Magandang balita po sa mga astrology lovers.
may itinakdang pagkakataon ng University of the Philippines Diliman para masaksihan ang parada ng planeta o Parades of Planet ngayong Pebrero. Para sa ibang detalye, narito si Francis Riudique. Magandang balita po para sa mga excited sa isang pambihirang astrology event ngayong Pebrero, ang Parade of Stars. Ito ay dahil bubuksan ng University of the Philippines National Institute for Science and Mathematics Education Development ang kanilang observatory para masaksihan ang alignment ng 7 planeta. Masasaksihan ang pagkakahanay ng planetang Mercury, Saturn, Neptune, Venus, Uranus, Jupiter at Mars. Magiging mistulang arko ang magiging pwesto ng mga naturang planeta. Magsisimulang makita ang mga ito mula February 21. Ang Venus, Jupiter at Mars ay magiging visible sa publiko, ngunit ang ibang planeta ay kinakailangan ng high-powered binoculars. Kaya naman magbubukas ang naturang observatory sa February 28 mula alas 6 hanggang alas 9 ng gabi sa UP Diliman, Quezon City. Libre lamang po itong ipagkakaloob ng UP, kaya naman first come first serve ang magiging sistema nito. Para po sa detalye sa pagre-register, pumunta lamang po sa official Facebook page ng UP NISMED. Francis Riudique, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa balitang pampalakasan, pasok na sa finals ng 9th Asian Winter Games ang figure skating pairs ng Pilipinas na sina Isabela Games at Alexander Corovina. Ito ay makaraang umiskor ng skating duo ng 55.63 points, sunod sa top 3 na Uzbekistan, Japan at DPR Korea. Dahil dito ang Team Philippines ay nagtapos sa ika-4 na pwesto. Balitang pandaigdigan. Isang mapaminsalang landslide ang pumawi sa mga kabahayan at ari-arian sa Yibin, Sichuan sa timog kanluran ng China nitong kamakailan lang. Nasa humigit kumulang 200 katao ang inilikas habang 30 naman ang nawawala dahil sa pagguho ng lupa. Kaugnay nito ay dineklara ang lugar na nasa Level 1 Geological Disaster Emergency Response o pinakamataas na antas dahil itinuturing na kritikal at banta sa buhay ng mga tao ang sakuna. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, Cannon Road madaraanan ng muli ngayong linggo. BIR nagpaalala ukol sa mga kandidato sa pag-i-issue ng resibo para sa tamang pagbabayad ng buwis. BOC at NBI tinugis ang talamak na fuel smuggling sa Bataan. Ilang mambabatas nirerespeto ang timeline ni Senate President Escudero. Special session, hindi umano hihilingin. UP nakatakdang mag-host para masaksihan ng publiko ang Parade of Planets. At figure skating pairs na sina Isabela Games at Alexander Corovina pasok na sa finals ng Asian Winter Games. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/Golden Nation Network. Ako si Princess Castro at ito ang News Force.